Congressman Ako. Mr. Chair, is that only insofar as the NAPOLCOM investigating bodies are concerned? Mr. Chair, Your Honors, that is correct, sir. So it does not include those dismissed by the Philippine National Police That is correct, Mr. Chair. and the pleb? Correct, sir. Kasi ito po yung mga naging business sa kapulisan eh. So it does not include those dismissed by the plebs and the different dismissing authorities of the Philippine National Police. That's correct, sir. So if we get that, or we get these numbers, mas malakas siguro. Ano po? Yes, sir. But anyway, since ako palang acting chairman, pwede bang matanong kina Colonel Guevara at Colonel Major Quejan, anong kaso ang sinasabi ninyo na filed in court na? Sa ombudsman po, sir. Both criminal and administrative, sir. Who filed the cases? Same complainant with this na for Chinese, for girl Chinese, sir. Yung for Chinese, pero hindi yung kuhan, subject of the search warrant. Yung apat na babae po, sir. Yes, Yes, sir. pero hindi ang nag-file, yung sinubject nyo sa search warrant, si Boss Ling, kung tawagin ng driver siya, at saka bodyguard, at saka yung si Madam Morales. Hindi ko pa na-receive kasi, sir. It was informed by my lawyer. Hindi ko lang masyadong alam yung detalye, sir. So there's a case now, and may not the cases filed against you? As far as I can remember, sir, it was robbery, illegal detention, same as to what is written in the resolution, sir, House resolution. House resolution. Yes, sir. That you filed, sir. Yeah. May I ask the Philippine National Police if they can direct, nandito ba yung DIDM? Yes. Can you direct the CIDG to investigate the aspect of robbery extortion? Yes, sir. Because I do not know if you will agree with me that when the authorities file this case, there's no need for any complainant. Kasi sa arbitrary detention, kailangan may complainant. Unlawful arrest, kailangan may complainant. Yung grave coercion, kailangan may complainant because of the penalty. Now, in robbery extortion, there's a penalty na more than 6 years. And therefore, the authorities can file a complaint without any complainant. Would you agree with me? Yes, sir. We will If you have doubts, you consult your legal yes, sir. service in the Yes, sir. Philippine National Police. But as far as this representation is concerned, kung po pwede lang, you direct the CIDG na imbestigahan yung robbery extortion. We will do that, sir. That's Oh, kasi yung nagreklamo naman sa kanila ay yung 4 na babae for robbery extortion. Pero may robbery extortion din doon sa Chinese na subject of the search warrant. Yes, Okay. sir. We will do that, sir. And can you please comply to this committee Yes, sir. of your actions taken Yes, sir. dito? Sa nangyari? No. Reminding Congressman Akop that you have only 1 minute. Yeah. Thank you. Kasi alas 3 na po at meron pa tayong session. Thank you, Mr. Chair. Okay. Nakita po naman natin doon sa 3 hearing na ito na kagaya ng inadmit ni Colonel Guevara, hindi po intention talaga na hulihin yung baril ng incheck. Alam niyo po kung bakit hindi ako naniniwala may baril ang incheck? Kasi pag may baril sila, ibig sabihin they are susceptible to arrest. Kaya iwasan nila yung magkaroon ng baril. Second, kung may baril talaga yung police, bakit doon sa search warrant, sa report, ibang baril yung sinabi ng mga deponent, ibang baril yung nakuha. At alam na natin yung dahilan kasi planting yung baril. Pinag-isipan na plantingan ng baril. Why? Kasi hindi sila sigurado o maaaring, kagaya ng sabi ni Madam Morales, wala talagang baril. Wala siya nakikita. Siyang house help, wala siya nakikita Yung driver, wala rin siya nakikitang baril na dala-dala o nakikita dun sa kwarto except for the bodyguard. Siya lang nagsabi na may bushmaster at saka may pistol. Pero wala naman nakuhang bushmaster. Nakita naman natin na prove dito sa ating investigasyon doon sa pagtatanong ni Honorable Paduano na planting. Kompleto. Supported
by pieces of evidence. Kaya nabuo yung istorya. In-erase yung serial number ng baril ni Rainier ba? Michael. Hindi naman natin nalaman kung kanino galing yung isang baril na plinanting. So dito kitang-kita natin yung criminal might ng ating kapulisan. Yan ang kwan doon. So may I request, Mr. Chair, that the investigating body, the RD of NCRPO and the CIDG to give us an update in so far as the cases filed are concerned. Kasi dapat, as far as this representation is concerned, mas grabe itong ginawa nila dun sa mga pinadismiss natin, Mr. Chair. Thank you. Yeah. Okay. So thank you so much, Congressman Acop. So General Hurtates, can you give us an update of the administrative, that you're going to file? So sa next hearing po, you wanted the Congressman Acop in the next hearing yan. Sa the next hearing na, yung update nila, no? Ang hinihiling ko lang is when they file the cases, yung administrative at saka criminal, they should update this committee. Please do so. We have to be equipped with the update of the cases that are going to be filed. Kasi yan naman yung iniwasan namin na maakasahan naman ng Kongreso na after ng hearing wala na. Kami, hindi po kami ganun. Dito sa hearing namin, we see to it that hanggang criminal case ay monitor namin. Okay, so sa case naman po nung ang witness natin, si Michael Noblesio and Rainier Macadat, the chair want to believe that dito muna kayo siguro for the meantime that we are discussing yung security yung dalawa, no? I'm sure hindi lang naman mga pulis ang maaaring gumawa ng hindi maganda sa inyo, but also yung mga Chinese syndicate. Alam naman natin yung mga Chinese syndicate na tinamaan dito, hindi natin matatawaran yung kanilang mga ginagawa, and be assured that the Congress will be taking care of you to protect you, no? At siguro if you would agree ay dito muna kayo sa premises ng House of Representatives. Yes, Anong masasabi po ninyo? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, salamat po. Masi po kami rito. Okay, Rainier? Salamat po, Your Honor. Okay na po kami dito. And we are directing the COMSEC to direct the LSB to separate them from the others, no? As much as possible, malayo yung area, no? Okay, so after the adjournment or suspension of this hearing, the chair would like to order to advise the this COMSEC to bring the PNP personnel to the premises of the detention facility of the House of Representatives. Okay, so for the meantime, motion to suspend the hearing. So is there a motion for the suspension of the hearing? Yes, I move that we suspend the hearing. there's a motion for the suspension of hearing. Duly seconded. Any objection? Hearing none. This hearing is now suspended. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Teresita Ainza, dismiss lang, hindi kukulong. Ibang klase talaga ang batas dito sa Pinas, milyon-milyon ang napasa kamay nila tapos ganyan lang. Pahayag naman ni AJ Sowa, grabe mga opisyal ng mga pulis, ginagamit nila kapangyarihan ng nila sa kalokohan basta't magkapera lang, sayang ang pinapasweldo sa kanila ng taong bayan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alina Tagubak, di ba pag sinadya mo ang pagtatanim ng ebidensya sa akusado, ang parusa habang buhay pagkakakulong. Kaya ikulong na yan ng habang buhay ang mga tulisan na pulis. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.